5 ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito ang mga balita sa oras na ito. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ayon po sa ulat ng Pag-asa, Northeast Monsoon o amihan ang nakakaapekto po sa Northern at Central Luzon. Samantalang Easterlies po naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ho ng bansa. Bantay Panahon. Ang buong Visayas at Palawan kabilang po ang Kalayaan Islands ay makakaranas ho ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil ho sa easterlies. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil po sa easterlies. Ang Visayas ay makakaranas ho ng mahina hanggang katamtamang hangin mula ho silangan hanggang timog silangan na may banayan hanggang sa katamtamang pag-alo ng dagat. Ang Palawan, kabilang po ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilaga hanggang hilagang silangan na may banayan hanggang katamtamang pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon. Sabi ni Mama May Balmonte, Happy New Year dyan, kaming mga OFW, tamang kapilang. Solve na, makita lang naming masayang pamilya namin at enjoy. Shout out sa Balmonte family sa Dumaran at mga chikiting dyan sa Araceli. Magandang umaga o madaling araw. Saan ka ba, Ma'am May Balmonte? Anong lugar ka ba sa mundo ngayon? New Year na ba dyan o pa-New Year pa lang? Kasi may mga ibang pa-New Year pa lang. Kasi tayo nauuna tayong humarap sa bagong taon, sa bagong panahon at bagong hamon. Samantala, puntahan po naman natin ang balita mula naman kay Super Kenneth Calumres. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ito daw mga nakumpiskang paputok na ibinebenta ng walang permit at pinagbabawal na boga sinira ng Puerto Princesa City Police Office. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super Kenneth Calumres, pasok. Sinira ng Puerto Princesa City Police Office sa mga nakupiskang paputok na ibinebenta na walang kaukulang permit at mga boga na nakumpiska bago sumapit ang Kapaskuhan at bagong taon. Pinungunahan ni Police Colonel Christine M. Tabdi, Acting City Director ng City PNP, ang ceremonial distraction bilang bahagi ng kampanya upang maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng paputok lalo na sa mga bata at pagpapaalala sa publiko lalo na sa mga nagtitinda sa pagbabawal ng delikadong paputok. May kabuhang 887 na piraso ng illegal na paputok, pyrotechnic device at boga na kumpiska sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Nanawagan naman ng Puerto Princesa City Police Office sa publiko na makiisa sa mga otoridad upang matiyak ang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng bagong taon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super Kenneth Calumres. Medyo marami-rami pala, no? Nasa 800, no? 800 halos yung mga nakumpiska. Iba-iba na yon. Ako, ha? Lalo na dyan, boga. Yan kasi yung kalimitan at madalas na madaling makita. At madaling makumpiska. Kasi bit lang yan ng mga bata eh.
pag umikot lang yung ating mga kapulisan, lalo na sa mga loob-looban, diba? Sa mga iski-iskinita, sa mga papasok-pasok, diba? Siyempre, dyan sa labasan, wala yan. Pero doon sa mga kaloob-looban, pag pinasok mo yan, marami doon ang mga nagpapaputok gamit boga. Samantala, balikan natin si Super Kenneth Calumres. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ito, no? Sunod ito. This time, labas naman ng Puerto Princesa. Nung nakalipas dito sa Puerto Princesa, ito po naman, lalaki arestado dahil ho sa illegal na pagbebenta ng paputok. Diyan naman ho sa inyo, sa bayan ng Nara, Palawan. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Pasok! Arestado ang isang lalaki dahil sa illegal na pagbibenta ng paputok sa Purok Masagana, Barangay Aramaywan, Nara, Palawan. Kinalala ito sa alias na Saiben, 29 anyos, kung saan nakumpiska sa kanya ang iba't ibang mga paputok na ibinebenta na walang kaukulang permit. Aabot umano sa 148,100 pesos ang halaga ng kabuang mga paputok na nakumpiska sa kanya. Dinala naman ito sa impila ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super Kenneth Calumres. Marami-rami rin 100,000 piso na halaga ng mga paputok. Yung nasamsam, nakumpiska. Kaya yun, maging aral yan sa ating mga kababayan. Na yung pagbebenta ko ng paputok ay hindi basta-basta. Hindi po pwedeng nagustuhan mo lang magtinda o may nag-alok lang sa yung mag-retail ka ng paputok, gagawin mo na dahil kapag yan ay nalaman ng atin po mga otoridad, ng mga kapulisan, nako po, ay malamang may mga kakaharapin po kayo dyan. Kailangan po dyan ng mga tamang proseso, ng tamang mga permit, at may mga lugar na dapat doon kayo magtitinda. Medyo madugo-dugo yung mga permit dyan diba? Hindi pwede yung parang pang sari-sari store lang. Mga kapuso, yung pagtitinda ninyo na mga paputok. Dahil yan po'y napakadelikado, diba? Mahirap na kung doon sa bahay mo, sari-sari store, doon mo tinitinda, wag naman sana, diba? Madisgrasya, di sunog talaga. O kaya hindi mo man i-display, itinatago mo man doon din sa bahay mo itinago ng mga paputok, di ba? Tapos nako. Kaya lubha pong napaka-delikado, lubha pong napaka-mapanganib. Yun pong pagbebenta ng paputok ng illegal at wala sa tamang proseso, hindi dumaan sa mga tamang permiso at mga dokumentasyon, mga kapuso. Ibig sabihin meron, no? Kasi may mga nahuhuli ng atin mga otoridad sa labas no, mga itinalagang mga lugar kung saan pwedeng magbenta ng mga paputok. Diba? Kung ang DTI ang tatanungin sa kanilang monitoring, siyempre doon sa mga designated na mga area kung saan pwede magtinda ng mga firecrackers, lahat naman mayroong mga permiso, lahat naman mayroong mga tamang markings, may mga ICC at mayroong mga PS mark, Philippine Standard Mark, PS mark. So walang problema doon sa mga itinalaga doon sa mga nagtitinda doon sa mga talagang pwesto. Yung problema doon sa mga may mga nahuhuli na illegal na nagtitinda ng paputok. 5:55 ang ating pong oras. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na.
Ito naman, ito pong Police Regional Office Mimaropa nagbabala sa publiko at kapulisan laban po sa pagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Nagpaalala po at nagbabala ang Police Regional Office Mimaropa sa publiko at sa lahat ng kapulisan na mahigpit pong ipinagbabawal ang walang habas na pagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Itong indiscriminate firing. Ayon po sa Pro Mimaropa, ang indiscriminate firing ay isang seryosong paglabag sa batas at nagdudulot ang panganib sa buhay at kaligtasan ng mamamayan. Binigyang diin ang Regional Office sa walang sinuman ang exempted sa pagpapatupad ng zero tolerance policy. Maging yun daw po mga pulis o sibilyan na may lisensyang baril. Ang sinumang pong pulis na lalabag ay agad na sasampahan ng kaukulang administratibo at kriminal na kaso at maaari rin pong humantong sa pagkakatanggal sa serbisyo. Pinaalalahanan din ang mga commander at mga supervisor na mananagot sila sa ilalim po ng command responsibility sakaling may lumabag sa kanila pong mga tauhan. Hinimok naman ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anuman pong insidente ng iligal na pagpapaputok ng baril upang masiguro ang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng bagong taon sa buong rehiyon ng Mimaropa. Hari nawa, no? Wala hong nagpaputok ng baril. Sa mga pulis natin, malamang wala, no? Kahit ho wala ng busal ang kanila hong mga baril. Kasi noon super lean, kailangan pang lagyan ng tape, muzzle tape, yung mga baril, service firearm ng mga pulis para makatiyak na hindi magpapaputok ang mga ito. Pero ngayon hindi na ginagawa, no? Wala na pong muzzle taping na ginagawa sa mga baril ng atin pong mga kapulisan. Hindi na rin kailangan yan dahil disiplinado naman ang atin pong mga kapulisan. Pero bawal ho yan, pati sa mga sibilyan. Saka napakadelikado po niyan kapag nagpaputok po kayo ng baril. Nako, at may tamaan ng ligaw na bala. Delikado po sa buhay yun pong ganyang bagay. Paputok na lang po kayo ng paputok. O kaya magpaingay na lang po kayo. Yun lang naman din yun. Kasi lang yun namang maging maingay. Kaya nagpaputok kayo ng baril. Bawal ho yan, ha? Bawal ho yan.